Pagkatapos sa matagal na panahon na pakikipaglaro sa mga babae, ay makakaramdam ka rin ng pananawa na naisin mo na magkaroon ng serbisyong buhay at papangarapin mo na rin ang magkaroon ng sariling pamilya. Kakatuwa, ngunit sa maniwala ka o sa hindi, ang mga naisin mong ito sa buhay ay ihahatid sa iyo ng isang tuta. Sa kalusugan, masasangkot ka sa isang vehicular accident na magresulta sa pagkasawi ng isang buhay. Susumbatan ka ng inyong konsensya dahil dito at nanaisin mong tulungan ang pamilya ng yumao. At ito na naman na maghahatid sa iyo tungo sa mas malalim na pagkaunawa tungkol sa buhay at katawan ng isang babae. Sa pananalapi, kailanman ay hindi ka nagkaroon ng problema. Sa simula pa'y, tila lagi nang maaliwalas ang anggulong to para sa iyo. Sa pag-ibig, kakatok sa puso mong malalim na damdamin ngayon mo lang naramdaman para sa opposite sex. Sa simula pa lang, ay maakit ka na agad sa kanya. Ngunit sandaling magdadalawang isip dahil sa matutuklasan mong lihim niya. Ganun pa man, darating ka sa isang konklusyon na ang lihim na yon, ang minamahal, ay hindi malaking kapintasan at mananaig sa iyong utos ng puso. Liligaya kayo ng babaeng ito, magsasalo kayo sa isang matiwasay, pero mainit na pag-ibig na siya maglilipad sa iyo patungo sa pinapangarap na ligaya. Laging tumawag sa Panginoon. Walang-wala sa isip si Charis na masisira ang kanyang araw. Ang saya-saya pa naman niya nang gumising. Masigla ang kilos na nagluto ng almusal, kumain, at pagkatapos ay naglinis ng bahay. Sa kabila ng mga pinagdaanan, unti-unti na siyang nasasanay sa pag-iisa. Naligo si Charis pagkatapos maglinis ng bahay, nagbihis ng panlakad, kaki walking shirts at tinernohan ng body fit, pero close neck ang blouse. Naka-sneakers na faded blue. Sa kanyang ayos, wala mag-aakalang 27 anyos na siya. Mapagkakamalang kakagraduate lang niya ng college. Magandang umagang yon at walang-wala sa isip ng dalaga ang darat na siya ng isang kamalasan. And everything was going smoothly naman talaga kung hindi lang sa isang malakas sa pagsabog ang gumalantang sa lahat ng naroon sa binisidad ng palengke ng Buena Vista. Parang isang malakas na kulog. Pero paano kukulog ay tag-araw? Napalingon si Charis sa pinagmula ng pagsabog. Nakatutok ang tingin ng lahat sa isang talyer. Isang acetylene tank daw ang sumabog na lumikha ng maliit na sunog sa harapan ng talyer. Salamat na lamang at parang wala namang nasaktan. Nagtulong-tulong ang mga tao para maapula ang apoy. But the damage has been done, ika nga. Lalo na sa parte ni Charis. Sa takot ay nataranta si Missy, nagwala. Nabitawan to ng dalaga at lumundag sa lupa. Ibig tumakbong palayo. Pakiramdam siguro nito ay nasa panganib ang buhay. Naging maagap lang si Charis na nahawakan ang tali ng tuta. Ngunit hindi ito tumigil sa pagwawala. Tila umiiyak sa takot. Kung bakit naman saka pa sumabog ang isin tank na yon kung kailan ay dumadaan sila. Naisa loob ng dalaga. Calm down, Missy, relax. Aniya, ibig payapain na natakot na hayop. Ngunit malayo pa sa pagkapayapa ang tuta, nang akmang dadamputin yung Charis ay tumakbo to na paikot sa kanya hanggang mapulutan ng tali nito ang dalawang paa niya. Bago pa namalaya ni Charis, natumba na siya sa bangketa. Hindi niya itinuloy ang balak na pagbumura sa bagong alaga. Tumayo siya habang tinatanaw ang papalayong aso. Napailing ang dalaga. Pag hindi niya inabutan si Missy, parang nagtapon siya ng 6,000 pesos. Kabibili lang nito sa isang pen store. Hinaharang to ng mga nakakasalubong na bata, pero mabilis na nakaiwas ang tuta. Naiinis ay natawa rin ng bahagya ang dalaga. Sa Maynila, kapag may nakawalang aso, iniiwasan to ng mga tao. Natatakot makagat. Mahirap nga naman, hindi nila alam kung may anti-rabies vaccination ba yon. Pero kakaiba dito sa bayan ng Buena Vista. Hinaharang pa ng mga to ang tuta niya. Kung sa bagay, cute naman talaga si Missy. Hindi katakatakang katawaan yung mga makakakita. Malago ang kulot na balahibo nito na nagkukulay tsokolate, na kundi lang gumagalaw ay mapagkakamalan mong stuffed toy.
Gayunpaman, hindi niya natakpan ang pagkainis ni Charisse. Matagal-tagal na rin siyang walang exercise at napapagod na siya sa paghabol kay Missy. Tumawid pa to sa kabila ng kalsada at inihingal na ang dalaga. Kung hindi lang gusto niya talaga magkaroon ng alagang aso, para naman magkaroon siya ng kasama sa bahay, ay hindi na niya to hahabulin. Pero pakiramdam niya ay mahal na niya si Missy. Parang isang kaso ng love at first sight. Nung unang pagkakataong dumako rito ang kanyang tingin, pagkapasok pa lamang niya sa Buena Vista Pet Shop, ay parang magaan na agad ang loob niya rito. Nang lapitan niya silipin ang kinalalagyan ng kulungan, ay inilabas-labas nito ang dila. Sumiglang anyo at ikinawag-kawag ang buntot. Naramdaman niyang their feelings was mutual. My gosh! Naisaloob din agad niya. Bakit inaisip na love at first sight din to sa kanya? Manifestation ba yon ng isang kubling insecurity? Na kahit sa isang hayop ay gusto niyang bigyan ng halagang sarili? Hindi siya nagdalawang isip na bilhin si Missy. Kahit na nang sabihin ng pet shop attendant na tumataginting ng 6,000 ang presyo nito. What is 6,000 compared sa compassion ship at tuwang ibibigay nito sa kanya? Sa pet shop na ring iyon, binili ni Charisse ang collar at ang kadenang ikinabit niya sa leeg ng kanyang bagong pet dog. Yun ang hila-hila niya ngayon, ang tuta habang tumatakbo papalayo. Nagkamali siya ng akala na puro sayang ibinibigay nito sa kanya. Unang araw pa lang, wala pa ngang kalahating oras sa pag-aari niya, ay binigyan na agad siya nito ng sakit ng ulo. Missy! Tawag niya. Nag-aalala siyang baka masagasaan na to ng mga madaraan ng sakyan. Hindi naman niya masisising sinumang motorista, halimbawa makadisgrasya ng pet dog niya, dahil bakit nagkakalato sa kalsada. Ang pagkakaroon ng pet dog ay may karugtong ding obligasyon. Alam ni Charisse, baka siya pa ang sigawan at pagalitan ng kung sino mang makakasagasa rito. Pero Diyos ko, wag naman sana masagasaan si Missy. Tahimik na dasal niya sa sarili. Tiyak na iiyakan niya to. That's the trouble when you put or give importance to one thing. Pag nawala, masasaktan ka. Nagiging vulnerable ka. Kung minsan, naiisip niyang mabuti pang di ka magbigay ng importansya sa isang bagay. Kahit nasa kapwa-tao, dahil masasaktan ka lang kapag nawala yon. Kadalasan pa, ang taong pinahalagahan natin ang nanunugat sa ating damdamin. Hinahabol niya si Missy ay kung saan-saan niya na ikukumpara ang insidenteng iyon. Na deep within her, ay alam niyang hindi lang niya pinatutungkol sa nabiling pet dog. Kundi mayroon siyang ibang tinutukoy sa isip. May naalala siyang nakaraan. Isang nakaraang sumugat sa kanyang damdamin. Isang nakaraan na naging malaking factor din para gustuhin niyang manirahan sa Buena Vista. Di kalayuan, sa direksyon tinutungo ni Missy, isang luma ng Toyota van ang pumarada sa parking area sa harap ng isang hardware store. Lalaki ang driver. Nakita agad ni Charisse, pero hindi niya napagmasdan ang muka dahil mabilis tong lumigid sa likod ng sakyan. Nagmamadali at tila may gustong agapan. Eksaktong nasa hulihan to ng sakyan nang matapat din doon si Missy. Mabilis na natakpan ng lalaki ang kadenang hila-hila ni Missy. Pumiyak ito nang biglang mahinto sa pagtakbo. Medyo umarkong ulo pataas sa biglang paghinto dahil sa tali nitong natapakan ng lalaki. Natatawang dinampot to ng lalaki at hinawakan sa isang palad. Hinaplos-haplos sa ulo. Hello? Sabi nito sa tuta. Narinig yun ni Charisse dahil malapit na rin siya sa kinaroroonan ng lalaki. At napansin din ng dalaga na tila maamo agad ang kanyang pet dog sa lalaking dumampot dito. Ikinakawag ni Missy ang buntot, kumakalog-kalog pa ang malaking tenga. Dahil ipinilig-pilig nito ang ulo habang dumidilaan ng isang kamay ng lalaki. Na-love at first sight din ba si Missy sa lalaking to? Parang tao rin palang aso. Naisa loob naman ng dalaga. Salawahan din. Kanina lang ganun din ang reaksyon sa kanya ni Missy. Medyo kumirot pa naman ang kanyang puso. Minsan pa, ang iniisip niyang pagkasalawahan ng tuta niya ay nagpapabalik naman ng sa kanyang isip ng isang malungkot na karanasan. Humihingal si Charisse na makalapit sa lalaki.
Sa'yo ba ang kita tutang tumis? Namumulang kanyang gimbalat nito dahil siguro sa pagkabilad sa araw. Pero matangkad to at matipuno ang pangangatawan. Hula ni Charisse ay isa tong delivery boy ng kung anong factory o tauhan sa isang hardware store. Lihim lamang na ipinagtaka ng dalaga kung bakit parang punong-puno to ng tiwala sa sarili kung humarap at makipag-usap sa kanya. Pero ibinasa rin ni Charisse ang kanyang obserbasyon sa klase ng sasakyan dala nito. Ang lumang Toyota van na nang mapagmasdan niya ng malapitan ay nakita niya nagkukulapol na sa tilamsik ng putik. Pati ang mga gulong ay nagkukulapol na natuyong lupa. Sa Maynila, sa isip-isip ng dalaga, ang van na yon ay dadalhin na sa junk shop. Yeah, sagot niya. Napagod nga ako sa paghahabol dyan. Salamat at nahuli mo. Matagal mo na bang alaga to? No. Matapat na sagot ni Charisse. Actually, ngayon ko lang nabili yan. Hawak-hawak ko't patawid na kami sa kalsada nang biglang may sumabog na tasting tank sa isang talyer. Natakot si Missy. Biglang nagwala sa hawak ko. Nangunot ang noo ng lalaking sa tingin ni Charisse ay mas senior sa kanya ng 3 hanggang 4 na taon. Anong tawag mo sa kanya? Missy. Nagtawa to na pinagtakhan ni Charisse. Lihim din siya nakaramdam ng inis na bigla siya nitong pinagtawanan. Hindi niya alam kung anong nakita nito sa ayos niya o kung anong mali ang narinig nito sa kanyang sinabi. What's so funny? Ani ang saad na ipinahalata ang pagkainis. Baka hindi siya nakilala ng lalaking to? Sa loob-loob niya. Pasensya ka na, miss. Hindi kita gustong pagtawanan. Natawa lang ako. Sabi nito, unti-unting napawi ang ngiti sa mga labi. Nabigla lang ako na binigyan mo siya ng pangalang pambabae. What's wrong with it? She's a female. Deklara niya. No, hindi siya babae. Lalaki siya. Tiwalang-tiwalang deklara nito, kasabay ang panunumbalik na labi na tila nakukulokong ngiti. You're wrong. Medyo lumabas ang boses ni Charisse. It's a she. Sabi mo, ngayon lang mo lang ito nabili, hindi ba? Tumango si Charisse. At ang hula ko, sa Benavista Pet Shop mo ito nabili? Yes. Itinanong mo ba sa pet shop attendant kung lalaki ba siya o hindi? I didn't. Pero unang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko ang ganda babae siya. That's why I called her Missy. Mali ang pangalang ibinigay mo sa pet dog mo, miss. Sabi nitong naiiling at nakangiting ibinalik ang pansin sa tuta. Pag hindi mo pinalitan ng pangalan niya, nakatitiyak ako magkakaroon siya ng identity crisis paglaki niya. Hindi ito delivery boy lang o tauhan kung saan pabrika. Tiniyak ni Charisse sa isip. May sense ang mga sinasabi nito at mahusay manalita. Hindi napigil ni Charisse ang mapangiti. But she looks like a she. Dahil tuta pa lang siya. Tugon nito. Pero pag lumaki na siya, at sa tingin ko'y magiging singlaki siya ng isang bisirong kalabaw, magiging matika siyang gaya ng isang tunay na lalaki. Imported and breed ng tutang to, kundi ako nagkakamali. Base sa itsura niya at sa laki ng kanyang mga paa. Ito ata yung tinatawag nilang Saint Bernard. Nangunot noong pinagmasdan ni Charisse ang tutang hawak pa rin ng lalaki. Inaamin niyang hindi siya pamilyar sa breed ng mga aso. Basta nagandahan lang siya rito kanina at naisipan niyang bilhin. Teka, paano mo agad na lamang lalaki palang nabili kong tuta? Naalalang itanong ni Charisse. Simple lang. Sinilip ko lang yung tiyan niya. Nasa tiyan ng kanilang katibayang sila ay lalaki. Hindi gaya ng tao. Dapat tinitingnan mo rin kanina nung nasa pet shop. Gusto niyang pamulahan ng mukha. That would have been rude. Bakit naman? Magasban na ba yun kung gusto mo lang siguraduhin ang gender ng pet na gusto mong bilhin? Sabagay nga, naisip din niya. Nagmukhang awkward ang topic lang sa kanila ang tungkol sa kasarian ng pinag-uusapang tuta. Dahil noon lang sila nagkita, isang babae at isang lalaki ni hindi magkakilala. Kundi ako nagkakamali, bago ka lang dito sa Benavista? Sa pantahan ng lalaki. Ngayon lang kita nakita rito.
Yeah, actually, I'm from Manila. Pero nag-decide akong dito na lang manirahan. Tumango-tango ang lalaki. Kung ano ang laman ng isip nito ay walang idea si Charisse. Dapat may malawak-lawak ang bakuran kapag may ganito kang aso. Sabi uli ng lalaki. Paglaki nito, mangangailangan to ng malalaking espasyo. Siguro naman ay hindi na siya masisikipan sa bakuran ng bahay na nabili ko. Sabi ni Charisse. Malawak ang front lawn at may orchard pa sa likod ng bahay. At siguro'y dapat ko lang palagyan ng bakod ang malawak na manggahan sa right side ng kakabili ko lang property para makasiguradong hindi siya makakawala. Bahagyang nangunot ang noo ng lalaki. Parang nahuhulaan kong buhay na tinutukoy mo. Ikaw bang nakabili ng bahay ng mga Alcantara malapit sa National Highway? Kilala mo pala mga Alcantara? Aniya bilang tugon sa tanong nito. Isa sila sa mga pinakarespetadong pamilya dito sa Buena Vista. Wika nito. Noon nga'y kinukumbinsi pa ng mga taga rito na kumandidatong mayor si Mr. Alcantara. Pero tumutol ang mga anak. Magulo raw ang politika. Nang isa-isa mag-asawa ang mga anak at isa na ring manirahan sa Amerika. Bandang huli, ipinitisyon ng mga magulang. Noong nakaraang taon pa sila umalis ng mag-asawa. Yun nga ang sabi ng Attorney Ilagan. Pagsang-ayon ng dalaga. Ang abogado na lang ang nakausap niya tungkol sa bilihan. Binigyan to ng power of attorney na mag-asawang Alcantara bago lumipad patungong Amerika. Kamag-anak na Attorney Ilagan ng mga Alcantara. Dagdag nito. At tama ka. Tamang-tama ang lugar na yon para dito sa pet dog mo. Ibinalik nito ang pansin na hawak na tuta. Pero sabi ko nga, magkakaproblema to kung di mo siya bibigyan ng ibang pangalan. Baka nga ang laki-laki niyang lalaki, pero mapapaliit niya ng boses pag kumahol. Tuluyan ang natawa si Charisse. Oh my, you mean, baka maging bakla ang pet dog ko? Hindi malayo. Ang akala ko kasi talaga, kanina nung una ko siya makita, akala ko'y babae siya. Ngayong lalaki pala siya. Misnomer nga na ang Missy. Anong itatawag ko sa kanya ngayon? Saglit na nag-isip ang lalaki. Kung gusto mo, tawagin mo na lang siyang Ronald. Ronald? Kunot na ang ulit niya sa sinabi nito. May alaga rin kasi akong aso. Babae naman siya. Ang tawag ko sa kanya Nancy. Ilang sandali muna bago nag-sink in sa isip ng dalaga ang punchline sa sinabi ng lalaki. Napalakas ang halakhak niya. Okay. Sabi niya pagkuwan. Mula ngayon, tatawagin ko siyang Ronald. Sikat ang pangalan niya, di ba? Isang dating presidente at dating first lady ng Amerika. Pagkaway medyo sumeryoso to. Pero teka, yung mga aso natin. Alam na natin parehong pangalan. Pero tayo kahit kanina pa nag-uusap, ay di pa magkakilala. Ako nga pala si Ralph. Rafael Faustino. Inilapit nito ang kaliwang kamay ng tuta at inilahad ang kanang palad nang lumapit pa kay Charisse. Tinanggap ng dalagang pakikipagkamay nito. Charisse Jaramelia, but my friend call me Reese. Pwedeng Reese na rin ang itawag ko sa'yo? Hindi pa nito binibitawan ng kamay ng dalaga. Ikaw? Ibig sabihin, pwede kita maging kaibigan? Medyo humigpit ang kapit ni Rafa sa palad ng dalaga. Ang kamay ko. Sabi niya. Oo nga pala. Sorry. Saka pa lang ito binitawan ng palad niya. Parang napaso si Charisse sa biglang kinuyom ang kaliwa niyang palad na may bitawan yun ni Raf. At naging mailap ang kanyang mga mata. Ewan kung bakit bigla-bigla'y nakaramdam si Raf na magbibigay sa kanya ng kung anong panganib. Noon lang niya naisip na hindi pala siya dapat nakipag-usap dito na matagal. Ang dapat palang ginawa niya, kinuha agad niya si Missy, si Ronald, at dapat umalis na agad siya. Hindi na niya dapat binigyan ng pagkakataon si Ralph na makipagpakilala sa kanya. Gaya ng pagkakaroon ng tuta, wala rin sanang masama kung magkaroon din siya ng mga kaibigan. After all, kailangan taga niya magkaroon ng panibagong circle of friends sa bago niyang bayan, ang Buena Vista. Hindi man siya dito tumanda,
Alam niyang maninirahan siya rito sa matagal na panahon. Hindi niya bibilhin ng 3.8 million pesos worth na property ng mga Alcantara kung wala siyang planong manirahan dito ng matagal.